Tuwid, patag at walang bukol. Ang tanging tongpats lang ay ang aspalto o semento. Ganito ang nilarawan ng Pangulong Aquino ang mga kalsadang pinondohan ng bayan sa nakaraan niyang State of the Nation address. Bawat pisong araw ng buwis na binabayaran mo, bewas tong pinagmumulan po yan o pinaglalaanan. Piso para ho sa classroom at upuan, piso para sa kinabukasan, ika nga ho ni Pinoy. Pero buwelta ng ilang grupo, may mga lumilihis pa rin sa tuwid na daan. Kakasama natin ngayong araw na ito ang Executive Director ng Citizens Infrastructure Integrity Watchdog o InfraWatch, si Ginoong Ricardo Ramos. Sir, thank you for joining us today. Magandang umaga po sa inyo. Naku sir, ito gaano, naka-ano na po, ito na yung pang-apat na sona ni Pangulong na yun. Gaano ba katuwid yung mga sinasabing daan na ito ng Administrasyong Aquino? Ngayon na talagang pumupukol ho sa kanya yung iba-ibang mga anomalya, di ba, na medyo malalaki ang yung mga LRT, involved na yung mga sinasabi. ganyan. Ano masasabing dyan? Base sa nakita namin sa nakaraan 3 taon, lalo na sa nakaraang taon, mas malala o mas grabe ang korupsyon ngayon sa pamahalaan ni Pangulong Aquino. Kanino, compared to kanino? Maski sa mga nakaraan, halimbawa sa public works, Okay. makikita natin ngayon yung mga hindi natin nakikita noon, kamukha ng pagsira ng mga magandang kalye at tulay, ang pag-road widening sa mga lugar na hindi naman kailangan, Pinapatag, nilalagyan ang pag-aspalto sa mga makikinis na kalye, at ang nangyayari pa, doble pa ang pag-aspalto, at kaya ngayon, yung mga kaling makikita nyong tinatayo nila, mas mataas pa sa sidewalk. So makikita nyo to sa Sukat Parañaque, sa Pasay Road sa Makati, maski dyan sa Santa Rosa Tagaytay Road, sa harapan ng Toyota. No? So makikita nyo na ang masama pa sa pagsira nila ng kalye at tulay, paggawa nila, masama pa yung quality. At meron pang mga overpricing. Talaga, meron ba tayong basihan dito sa sinasabi ninyo overpricing? Nagsampa na kami ng mga kaso sa Office of the Ombudsman. Halimbawa sa Iloilo, sinira nila yung Dungon Bridge na maganda pa naman. Pagkatapos nung tinayo nila, nagtayo sila ng 4 lanes na tulay, National Road, 2 lanes lang. Pagkatapos, yung quality pa, mas masama. Tapos makikita mo yung pricing nila, talagang overpricing dahil yung unang tinayo nila, yung unang 2 lanes, 35 million lang. Pagkatapos yung susunod na pareho, 16 million. Pareho lang naman yun eh. Anong ibig sabihin nun? Hindi nakuha na kagad yung commission sa una na advance na. Actually, napapansin ko yan. Araw-araw kong dumadaan ng Commonwealth. Yung pinapatag ngayon ng Commonwealth ng aspalto, no? Pero sinasabi ko naman, nakasimento yan. Bakit kailangan patungan ng aspalto? Pero ang dahilan ng DPWH, mas maganda raw ang maintenance ng sasakyan pagka aspalto ang inilatag ninyo. At sayang naman daw ang pondo kung hindi paglalaanan po nito. Actually, ginagamit siyang asphalt overlay for road maintenance. No? So, totoo naman yon na kailangan asphaltuhin siya. Pero kung makikita natin, kadamihan ng mga kalye na ina-asphalt overlay nila, hindi naman kailangan. No? Kamukha ng mga nabanggit ko, sa Sukat Road sa Parañaque, sa Pasay Road sa Makati, at sa C5 sa Taguig at mga iba pang mga lugar. So paano yung nakikita niyong paraan? Kung ngayon sabi niyo mas talamak, pero may mga nakikitang project na ginagawa. Paano yung paraan ng corruption ngayon? Ang ginagawa namin, ini-expose namin sa mass media at nagpa-file kami ng mga kaso sa Office of the Ombudsman. No, I mean, paano ho yung sistema ng corruption ngayon? Kasi parang sabi niyo, may mga project Kasi sinasabi niyo, mas matindi, mas kasi malala. parang sinasabi, ginagawa namin yung kalsada. Alam niyo, sa isang pangkaraniwang mamamaya, di ba? Pag nakita mo ginagawa kalsada, natutuwa ka. Di ba? Ginagamit nila yung pondo natin. Pero sabi niyo, parang doon ho nila idinadaan ang... Parang ganun ba? Marami na nga nakakapansin sa ating mga mamamayan na nakikita na nila yung mga magandang kali at tulay na sinisira. No? Ang tawag ng DPWH dito, reblocking. Maski nga nung election ban, ginawa nila yun eh. So ang problema kasi ngayon, halimbawa sa DPWH, nung pumasok yung bagong secretary doon,
wala siyang tinanggal na tao. So nananatili pa rin doon yung mga tao nung panahon nung nakaraang administrasyon. At sa makikita natin, talagang pareho dahil kami sa InfoWatch, lalo ngayon sa internet, nakukuha namin ng reports all over the country. Yung talagang sinisira yung mga magagandang kalye. From Bicol to Negros to Panay. Talagang Magkano po ang pinag-uusapan natin pondo rito? Na sinasabi nyo na sayang lang dahil hindi naman dapat sirain o hindi naman dapat gawin, ginagawa. You're talking here of billions, no? Na nasasayang lang kung ipagsasama-sama mo yung mga kaling mga sinisira, yung mga tulay, kamukha dyan papuntang Baguio, sa Tarlac at Pangasinan, maski sa La Union, nagro-road widening sila na wala naman masyadong malaking traffic doon. At tinayo pa yung T-Plex na continuation ng SCTEX. So bakit sila kailangan mag-road widening? Tatanda ako, sabi po ni Secretary Singson, hindi naman daw kung buo yung kalsada, hindi dapat i-repair. Kumbaga meron silang mga paliwanag kung bakit ko ginagawa yan. Malaking kalokohan naman yung sinasabi nila. Sinagot namin yan. Dahil nung in-expose namin yung nangyari sa binanggit ko sa Metro Manila, ang sinasabi ng DPWH, you have to go beyond the surface. Na pwedeng may nasisira sa ilalim na hindi nyo nakikita. Matagal na ako dito, nanggaling na ako sa construction. Ang mga tulay at kalye, makikita mo naman on the surface kung may diferensya. Hindi mo pwedeng sabihin na may diferensya sa baba, sa ilalim na sila lang ang nakakakita. Kaya nga sinabi ko sa dyaryo, ano ba sila, si Superman, na meron silang X-ray vision na sila lang yung nakakakita. At kung meron silang mga ginagawa, wala naman silang tinatawag ng mga forensic investigation. Kamukha nung asphalt overlay na ginagawa nila sa sukat, sinabi nila na kailangan na daw repairin dahil may sira. Sabi ko, kung totoong may sira, bakit inaspalto nyo lang at hindi nyo ni-repair? So obvious na wala naman sira. Gusto nga nila makipag-meeting sa amin. Subulat sa amin yung NCR director na makikipag-meeting daw sila sa amin, nakasama ang secretary ng DPWH. Tagudando ba? Yes. Nung in-honor naman namin yung invitation, nagkaroon ng problema dahil sabi ni Secretary Singson, hindi muna siya sasama. So, ang sabi namin, kung hindi siya kasama, wag na lang mag-meeting, sayang lang yung panahon namin. Yung ginagawa ko nilang reblocking sa EDSA, ano sasabi niyo? Ganon din ba yan? Parang linggo-linggo yun Yung nga ang project nga sa EDSA, nakakatawa nga yun Yung gusto nila 3.7 billion. Kasi unang-una, yung C5 na mas madali, hindi nila maayos in 3 years Di ba? Hanggang ngayon, yung mga section doon na tinayo pa nung panahon ni Pangulong Ramos, natapos siya noong December 1994, hanggang ngayon hindi pa nila inaayos Simpleng asphalt overlay, hindi magawa. Pero, magtataka kayo, bakit yung may mga ilang sections doon na yung simento, yung konkreto, sinira nila. Pagkatapos sila sirain, ang sama pa ng pagkagawa, kaya para mapagtakpan yung masamang ginawa nila, ina-asphalt overlay nila, at hindi lang, doble pa. Kaya kasi taas na ng sidewalk ngayon, yung kalye doon. Kayo po'y galing sa construction. Kasi medyo kayo, nagpanahon po ng tagulan, alam niyo yun, nagsasagawa ho sila ng mga asphalt overlaying. Hindi ho ba baka masira at magkaroon ng integrity yung kalidad ng mga ilalatag na asphalto? Talagang maling panahon na mag-asphalt overlay kapag umuulan. Pero ginagawa nila yon, nangyari yon nung mga August, September sa Baguio, marami silang ginawa noon at sa Benguet dahil nga hinahabol nila para magastos yung budget So ito yung mga ginagawa ho nila ngayon ito yung pamamaraan nila. Yan, sabi nyo nga mas malala. Ito yung pamamaraan nila para magawa yung ano ba tawag doon? Mga anomalya nila, yung mga corruption, ganun ba yun? Nagkausap kami ni Secretary Singson, nagkaroon kami ng one-on-one meeting noong November 2011. Galing lang ako sa Baguio at binanggit ko sa kanya yung mga sinisirang tulay at kalye. Hindi niya naman dininay na ginagawa ng DPWH yun. Ang sabi niya sa akin, to quote him, sabi ng NEDA, i-pump prime yung economy. Ano ibig sabihin nun? Sinisira nila yung tulay at kalye para lang tumaas yung GDP economic growth natin. Ganon?
Oo. Babalikan natin si Sir. Ito lang, makakausap natin sa linya ng telepono si Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga sa inyong dalawa, Joel and Susan. Okay, Hey, ma'am. attorney, Opo. kausap po namin ngayon dito si Ginoong Ramos. Medyo nagulat kami kasi, alam mo yun, ang DPWH, all praises si Presidente dyan. At binigyan pa nga ng bonus di ba? Tatandaan ko Mas yun. malawak daw po ang Oo. korupsyon ngayon kumpara ng mga nakalipas na administrasyon. Ano masasabi niyo, attorney? Yan, nakikita ko lang sa dyaryo, no? Dahil alam naman natin na gano'n na lang ang ating pagsandal sa mga sinasabi ng ating mga dyarista, mga journalist. Kagaya ninyo, pero hindi naman sa inyo galing yung balita. Kayo lang ang nagko-convey sa mga tao. Kailangan, ano naman yun eh. It's all supported. Look around you. Yun lang naman eh. And makikita naman natin at nararamdaman ng ordinaryong tao na ngayon, itong mga panahon na ngayon, mas malaki ang negative impact sa bawat buhay, personal buhay ng bawat tao kaysa nung mga nakaraang taon. So, nung maririnig nila yung mga mas malakas ang korupsyon ngayon, parang, ngayon, are we going to wait for it to become less or more? Ipinangako sa atin, wala. Pwede rin naman daw na mas madami ang korupsyon na nakikita ngayon kasi hinahanap. Dati, malaki na at marami pang natatago. Pero isang aspeto, dahil pinangako nga ni Pinoy na walang korupsyon, isa sa mga paraan para masabing walang korupsyon is makita yung korupsyon at may gagawin about it. So, dalawang klaseng pananaw yon. Para sa mga maliliit na tao natin, iisa lang, malaki kasi apektado sila. Alright. Isa sa mga binanggit ng Presidente nung nakalipas niyang zona, yung issue tungkol doon sa Pantawid Pamilya Program, yung PPP, Professor. At ang pangako niya, mas hahatiran pa raw nila ng mas malaking tulong yung mga mahihirap na pamilya. Abot yata sa 3.8 million para ho sa taong ito. Mga 100 bilyon na po ang ginagastos natin dyan sa conditional cash transfer na yan. Tingin nyo ba naging effective po itong programang ito ng pamahalaan? Again, two-pronged yan. Yung mga nakikita natin from the bigger point of view of the nation, in other words, meron dapat tayong isang opisyal dyan na talagang nakaupo dun sa taas at tinitignan, nagbibilang epekto, pumapasok ba mga kumakain ba, nawawala, ganon. At meron din naman na araw-araw nararamdaman nila, meron akong 1,000 dito sa bulsa at buwan-buwan, 1,000, totoo yan. Saan galing itong mga perang ito? Saan galing itong mga to? Dahil kung tayo ay awash with money, dahil nagastos na natin at magaganda na yung mga eskwelahan, nagastos na natin ang gaganda na ng ating mga ospital, we are awash with money. Hindi hinihiram din uli babayaran din yan Diba, meron na naman ng bagong usapan ang mga tungkol sa paghihiram. Kaya nga pinag-uusapan na naman ngayon ang dating NEDA secretary nga na si Ben Joc, no? Parang nanggigit-git, ano na naman niya? Ihihiram na naman tayo. So kung talagang ang ganda-ganda ng ating picture about the economy, at yung picture na yun tungkol sa economy yan, yan yung mga pumapasok na pera noon na ini-invest ng mga foreigners. Apo. Kasi magulo yung yung sistema sa kanilang mga bansa. Dito muna. Pero yung pala, kumbaga, pinark lang, hindi pala linagay doon. Parking lang. Palagay nga ho muna habang inaayos namin yung sarili naming mga bansa. At nung naayos yung mga bansa, naglabasan. Ngayon, hihiram na naman tayo. The picture, the report, in other words, hindi talagang ganun ka-rosy. It was a temporary picture that we saw that we thought was permanent. Apo. And then it was so easy to gloat. Attorney, sa tingin niyo po, dahil mamaya ho yung 4 na zona, may mga bago itong kanyang zona bumulaga sa atin lahat yung napakalalaking mga issue, no? Gaya yung sinasabing mga pork barrel fund scam, at itong sinasabing di umano ay extortion, at binanggit pa kung sinong opisyal ng DOTC, yung sinasabing nangikil daw, nagtangka umanong mangikil ng $30 million. Ito ba sa tingin niyo dapat magbigay ng pahayag ang Pangulo dito sa kanyang gagawing pag-uulat sa bayan? No choice siya dyan. Kung totoo man o hindi, yung 10 billion scam, kung totoo man o hindi, yung sa Czech Republic, tungkol doon sa paninikil.
Kung yan man ay kailangan ng investigasyon o kung yan man ay talagang naisiwalat na ng husto, tinatago lang, it doesn't matter, kailangang banggitin ni Pinoy. Si Pinoy ay pinagmamalaki niya na in touch daw siya sa pulso ng kanyang ng tao. Kayo ang aking mga boss. Kung ganun din lang, kahit ano pa man, yung balita tungkol sa 10 billion, tungkol sa Czech Republic, let us know. Let us know. Yes, kailangang banggitin yan. At hindi pwedeng yung, bisagampang ho namin, period or nadaanan lang. Hindi napakalaking epekto sa bawat taong kumakalamang siyan. Yung mga ganong kalalaking mga numero. Okay. Attorney, saglit lang po si Mr. Ramos. Meron kayo binabanggit kanina? Yung meron kasing lumabas sa dyaryo nung Biyernes na gusto ng DPWH sana na isali daw sa SONA yung 32 finished info projects ng DPWH. Apa. So binasa ko yun. So meron dalawa doon na nakapagtataka yung lumabas sa mga figures. Dahil natanggap na namin sa DPWH halimbawa sa Aluling Bridge sa Cervantes, Ilocos Sur, natapos ng Abril to ngayong taon, na ang project yan ay 73 million lang. Pero ang lumabas sa dyaryo, 191 million. So nakapagtataka, ang laki ng discrepancy nung official figures na sinulat mismo sa amin ng DPWH at dun sa figure na lumabas sa dyaryo, no? From 73 million, naging 191. Pagkatapos yung accomplishment pa nilang sinasabi na ginawa nila, na nag-umpisa pa nung panahon ng nakaraan administrasyon, ay yung Ternate na Subo Road, yung may 300-meter na tunnel. Lumalabas dito na 808 million. Pero nakuha namin mismo yung signboard, may retrato doon, na ang presyo noon, nung nag-umpisa yon ay nasa mga 600 million lang. So, ngayon, magtataka ka, bakit tumaas yung presyo nung nagpalit na ng administrasyon, nagpalit ng kontraktor, tumaas yung presyo ng 200 million sa bagong pamahalaan. Ako, marami talaga. Lalaking pera nito. Attorney, ano ho yung mga pinaka-importanting dapat marinig ng taong bayan ngayon dito sa SONA ni Pangulong Aquino? Hindi naman siguro, yung iba baka iiling pag hindi nabanggit yung mga malalapit sa mga puso, sa sekmura ng ating mga kababayan. Ano sa tingin niyo po? Oo nga, lahat ng mga sektor talaga nakaabang. Pero kagaya ng mga dating mga SONA, kumbaga may outline yan ng sino ang aking mga babanggitin. At ang mga binabanggit niya ay number one, yung mga high profile. Kasi yun ang mga nakatingin sa kanya. Dapat nga, yung ating mga pinag-uusapan ngayon ay nandyan. Yung ating problema with China, 2 SONAs ago pa lang, nung naging Philippine West Sea, sinubukan na niya yun. Medyo hindi gumaganda yung sitwasyon. Kailangan banggitin na naman niya yan with definiteness. Okay? Tapos, yung ating Taiwan, na itong, kumbaga, SONA period lang. At saka yung in general, yung ating OFW problems. We say it has become a problem. Dati, akala natin this is the source of our money here, yung pagpasok. Maybe dapat nga lang yan, our temporary source while we are fixing our country. Kailangan ipasok lahat yan. Yung FOI bill, na ang tagal-tagal na nating pinag-uusapan, hindi lang yon. Lumabas na ng Malacanang, lumabas na ang Malacanang ng kanyang sariling version. Bakit hindi niya isulong yun? Meron ng House, meron ng Senate. In response, naglabas siya ng bill niya. Bakit ayaw niyang isulong yon? Alam mo pala, Susan, kinumpare ko yon. Ang ganda sana, ang ganda nung proposal ni Senator Aquino nung siya'y senador pa lang. Okay. Nung siya'y naging presidente, yung FOI bill, nagbago. Ba't kaya? Tas hindi na ganun kabigat ang pagsusulong. Kaya alam mo na siguro nasa sa atin na rin na i-push natin yan, i-advocate na rin natin. Dapat niyang banggitin ngayon yan. Okay? Isa pa well, what can you say? Lagi na lang ito, ang ating RH. At ang pinakamalaki pa rin is our poverty and corruption. Hindi na talaga pwedeng maalis yan. Lalo na specifically nga, yung sa check, yung sa 10 billion,
at saka yung sa police, how our police have been performing. Oo, yun yung mga pinaka-importante. Pero yung iba, sasabihin nako, parang ngayon pa lang, this early, hindi pa nagsisimula yung SONA, sabi, nako, baka babanata na naman yan si GMA. Yan. Sa tingin niyo ba, dapat maging elemento pa yun nung kanyang, nung kanyang SONA? Medyo laging may elementong ganun si Pinoy sa lahat ng SONA niya. Lalo na pat uli na hindi mag-a-attend si GMA. At naunahan na nga, hindi mag-a-attend si GMA dahil hindi daw siya makakalabas ng veterans. At hindi naman daw siya makakalabas ng veterans kasi hindi humingi ng permission na lumabas sa veterans. So, titignan natin yung dynamics na yon. Yes. Ang daming problema. Sa lahat naman ng problema, wala namang umusbong na problema as in ngayon. Laging may ugat yan kahit maliit somewhere. Di syempre, titignan din uli yung ugat. Maski pa paano may mababanggit. Dahil lahat tayo nakatutok dito. Ano po? Mr. Ramos, paano? Ano ho ang nyo? Ano ho ang gusto nyo bilang sa hanay ninyo? Sinasabi nyo ho, mas naging talamak ngayon, ano? Pero sabi nga ni attorney, baka kasi tayo nakamasid, inaalam. Ano sa tingin nyo ho ang dapat maging laman ng ng SONA ng ating Pangulo? Sana masabi niya ang totoo, pero mahirap niyang gawin yun dahil nakikinig lang siya sa mga taong binibigay sa kanila yung impormasyon. Kamukha nga sa DPWH, panay ang pagpuri niya sa DPWH, pero yung mga impormasyon na sinasabi niya, binigay din sa kanya ng DPWH na hindi niya naman binabalidate. No? Apo. Kaya iba yung sinasabi niya at iba naman talaga yung nangyayari. No? So, attorney, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Well, as usual, let's be vigilant. Kahit na ano pa man yung marinig natin sa SONA, dumiretso ba sa puso natin at lumaki ang puso natin o nahiwa ba ang puso natin, hindi tayo dapat tumigil na maging vigilant at tignan na ang ating pamahalaan, ganun na, tayo ang boss ng ating presidente. Siya na nagsabi nun at hindi lang yun, tayo ang naglagay sa kanya at nagluklok sa kanya sa posisyon. Tayo pa rin ang boss. Siyempre, hindi mawawala dyan yung pag-abang kung ilan ang palakpak. Ano po? Naali na magandang suot. Magandang suot. At siyempre, alam niyo naman, pagka may mga pinupuri, di ba? May pinupuri mga ahensya ng gobyerno, palakpakan talaga yan. Susan naman, para namang hindi natin alam na mga pala yung iba. Talagang kasama sa script, titigil, nagtitingin, sabay palakpak. Mga abangan natin. Maraming salamat po, attorney. Thank you so much, Susan. Attorney Professor Rowena Dari Morales at siyempre kay Ginoong Ricardo Ramos ng InfraWatch sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.